Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post, Masang Pilipino. Sindanya, balik ko na ang pag-iisip ni BP Sara. Maring question ni Akbayan Party List, Representative Percy Sindanya, ang naging pahayag ni BP Sara Duterte kaugnay ng issue ng freedom of expression. Iginiit na hindi maaring ituring na malayang pagpapahayag ang pagbabanta sa buhay ng ibang tao. Ayon kay Sindanya, balik ko na talaga ang pag-iisip ni BP Sara. Only consistent, corrupt lawbreakers will call threatening the life of another person as freedom of expression. Dagdag pa ng mambabatas, kapag nakasanayan umano ng isang tao ang impunity o kawalan ng pananagutan, nagmumukhang pang-aapi ang pagpapatupad ng hustisya. Sabi niya, totoo nga, when you are accustomed to impunity, justice feels like oppression. Pag nasanay kung hindi sinisita tuwing nananakot ng kapwa o nangungulimbat ng pera ng bayan, nagmimistulang pang-aagrabyado ang pagpapanagot sa mga kasalanan mo, sabi niya. Ang pahayag ay bahagi ng nagpapatuloy na palitan ng mga pananaw kaugnay ng mga kontrobersyang kinakaharap ni Duterte at ng usapin ng pananagutan ng mga opisyal ng pamahalaan. Okay. So, itong akusasyong ito na baliko ang pag-iisip ni BP Sara, tungkol ito sa grave threat na isa sa mga articles of impeachment na isinampa laban kay BP Sara. Yung conditional threat at saka kaiba ng threat with a condition. Itong Sindanya, hindi naman ito abogado. Threat with a condition, yon ang may criminal liability. Ang conditional threat, wala. Yan ang paliwanag ni Congressman Law Dean, Attorney Ropos Rodriguez sa House Committee on Justice Proceedings. Example ng threat with a condition, say ransom. Pag hindi nyo i-deliver ang 5 million bukas, gurgurin namin ang taong ito. Yan, threat with a condition. May pananagutang kriminal. Kailang, yung kay BP Sara, ang tawag dyan, conditional threat. Ano yung condition? Kung mamamatay ako, sabi ni BP Sara, ganito rin ang mangyari, mayroong papatay sa kanila. Walang criminal liability sa ganong pahayag ni BP Sara. Law din. Abogado na ang nagsasabi. O ngayon, ipipilit nila na delikado daw ang BP Sara. Di sige. Patunayan nyo. Bakit hanggang ngayon, ang prosecutor's office, matagal nang isinampa ang reklamo, grave threat laban kay BP Sara. 2024 pa eh. Bakit hanggang ngayon, ang mga piskal na humawak sa complaint na yan, wala pa silang resolusyon. Hindi pa nila ini-indict. Hindi pa nila nakitaan ng probable cause si BP Sara. Kasi si BP Sara, pwede siyang kasuhan sa korte. Dahil wala siyang immunity. Hindi katulad ng Pangulo. Kasi baka lang baka mga prosecutor alam nila yung batas. Kaya walang kasong grave threat ni BP Sara sa korte as of now.
complaint lang sa prosecutor. Excuse me, ha. Ngayon, yan na. Ang isang basihan nila para ma-impeach si BP Sara. Oh, come on, sige. Kung totoo yan, dapat i-produce nila ngayon yung assassin kunuhay na kinontrata ni BP Sara. Meron ba silang maiharap na testigong assassin na kinontak ni BP Sara? Wala. Ang testigo nila yung sheriff. Nang 2011 pa, mayor pa Inday Sara, hindi pa siya impeachable official, yun ang testigo nila. Na mabuti na lang nagsalita ang dating sheriff na ngayon mataas na ang katungkulan sa Supreme Court. Sabi niya, huwag niyo na akong idamay niyan. Ayoko nang magsalita. Ibig sabihin, unwilling witness yung sheriff. Kung ayaw niya, anong mangyari? Baka, I don't know baka pipilitin nilang isubpuena nila para magtistigo. Ganyan sila ngayon kadesperado. Itong House Prosecution Panel na gustong, balik ko ang pag-iisip. Di sige. Sino ang most trusted? Sino ang may pinakamataas na net satisfaction rating? Di ba si BP Sara? Positive 29%. Si Presidente Bongbong Marcos, negative 15. Sinong may balik kong pag-iisip? Sa mga survey sa presidentiables, sinong may pinakamataas? BP Sara. Si Risa Ontiveros na manok ni Sindanya, nasa 1%, pinakamataas, 3% ang rating ni Risa Ontiveros. So, sinong may mas matinong pag-iisip? Sige nga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video nito. Ni anak ko diri sa balay sa tabangan na mo yero. Sumuuna ni ang itsura sa iyang atop nga silupin lang. So muna ni gid ang itsura sa iyang atop nga kuan na silupin lang gyud in taon. So, karon makaatop na gyud ni sila kay nahatag naman sa ila ang yero. Ug karon mo na ni ang yero nga among gihatag nga ilang iatop karon ipuli sa ilang atop nga silupin lang. Mga putos ng tubig Dito ibutang dito. Busda. O karon humanagid sa pag-atop ang ginatabang nga yero. Makita nato nga nindot na napulian na gitong silupin. Salamat ako magpasalamat sa Ginoo nga napulian na din yung kung atop labi na sa nagtabang oksin. Inaot sad ko nga bisan pa sa among kalisod na naay nakatabang sa amoa na naghatag oksin napulian ni akong atop labi na sa naghatag inaot sad ko nga matagan og may panlabas og labi ra ning among kuan karon. Ikaw na Ginoo magbantay silang pag uli. Nga
makaabot sila. Salamat. Sa mga kadalanan. Salamat. Kaya ako